Sir, ask ko lang, pag revoke na ba ang isang OLA, may karapatan pa ba sila mag-post on social media at mangharas kapag delay lang yung nanghiram sa kanila or di na kaya bayaran? Revoke, magpo-post. Okay, pag-usapan natin. Sige, sagutin natin itong tanong mo para sa iyong katanungan. Mamaya pero bago ang lahat po, please subscribe, like, share, hit yun yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So, stay tuned and relax. Yung tanong na kung pwede pa bang mag-post daw sa social media yung mga na-revoke ng OLA. Eto lilinawin ko lang. Yung mga revoke po kasi, mga may lisensya yan. May mga dating lisensya na tinanggalan ng karapatan na mag-operate dahil sa mga paglabag nila sa mga batas o sa mga rules and regulation ng SEC na kung saan yung nilabag nila karamihan dyan o kadalasan dyan ay yung unfair debt collection practices o yung mga maling pamamaraan ng pagkolekta ng mga pautang doon sa kanilang mga kliyente kagaya ng pagtawag ng labis-labis at dapat may tamang oras yung 6 from the morning hanggang 10 ng gabi. Pero kung maabot ng hanggang alas 12, madaling araw, bago mag-umaga, tumatawag pa rin sila, pasok na po yan sa unfair debt collection. Yung harassment, so yung pagbabanta, grave threats, coercions, at ito, yung ipopost ka sa social media ng isang revoke, wala na ba silang karapatan? Doon ako medyo kahit po ang mga legal o yung mga legit na mga banking, financing o lending company ay wala pong karapatang mag-post ng isang nangutang lalo na kung ito ay may malisya o makapanirang puri doon sa kanilang kliyente o sa borrower. Okay, ganito po kasi yan. Kapag po ang isang tao ay ipinost nyo na may malisyoso o may halong malisya doon sa Facebook ninyo o sa ibang mga friends niya sa nagko-comment kayo na sinasabihan nyo yung taong nangutang na ganito ay sasabihin nyo na balasubas, estapador, at kaya naman hindi marunong magbayad, scammer, ganyan. Mga ganun mga salita ba na hindi mo naman napatunayan kung talaga bang siya ay nag-stop sa iyo, ng scam sa iyo, sa kumpanyang yon. Gumamit ba yung tao ng mga peking ID o nagbayad ba siya ng peking cheque, talubog na cheque o something like that. Pero hindi mo napatunayan. Ito naman kahit sabihin mo na yung tao ay nag-stop is bawal pa rin po na i-post. Kailangan daanin sa due process. Yan ang sinasabi sa inyo. Kasi minsan may mga nakikita ako na pinopost din yung mga agent. Bawal din po yun. Na lalo na, siyempre, mawawala yung karapatan. Kaya meron tayong tinatawag na data privacy at saka yung mga rights na yan. Ngayon, kung gaganti tayo ng gan din, ng pangil sa pangil, wala na akong magagawa sa inyo. Diskarte nyo na po ng mga OLA victims. Pero ito sinasabi ko is by the law. Pero hindi ako abogado, lilinawin ko ulit Hindi ho ako abogado, ito pinapakita ko lang ho sa inyo, ayan na kung ang nag-post ay patungkol sa mga ganyan, balasubas, estapador, at pa mga nakakapanirang puri, maaari ka talaga magsampa ng reklamo sa ilalim ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Lalo ngayon mayroon tayong mga anti-cyber, mayroon tayong mga cybercrime, di ba? Na kung saan talamak yung mga pamamahiya, yung pagpo-post ng mga OLA. Eto nga ang mga revoke na sanay na talaga sa mga panghaharas yan. Kaya nga kahit sabihin nyo na may lisensya sila o wala, ganyan at ganyan pa rin ang gagawin ng mga yan. Kahit nga may lisensya, ginagawa na, lalo na pag wala. Di ba? Nagawa ng paraan nyo, kakagawa ng GC. Itatag lahat yung mga friends nyo. Pati mga anak at anak o mga pamangkin nyo, basta yung nasa pamilya nyo, ipopost ng mga yan. Idadamay nila yan. Kaya sasabihin nyo may karapatan ba sila? Wala silang karapatan. Kahit saang lugar na, kahit sa angulo ko tingnan, walang karapatan na mag-post yung mga OLA na yan. Ngayon, hindi na ba kayang bayaran? Sabi nyo, dahil nga di nakapagbayad, di ipopost na kayo. Kaya sabihin nyo may kasulatan kayo na papahiya ka ng isang lender o ng isang lending company na pag di ka nakabayad, ipopost ka namin sa social media. Bawal na kagad yun. Yung pa lang. Kasi nga hindi pwedeng ilathala o hindi pwedeng ipahiya lalo may malisyosong pamamahayag doon sa tao na nanghiram. Kasi nga ito talamak talaga ang ulang ngayon sa mga ganitong klase ng mga sistema. Yung mga pagpo-post, yun nga ito, yung mga
pangingialam sa mga contacts, kasi nga pati yung mga contacts o yung mga reference o yung mga nasa contacts lang natin nadadamay, pati sila pinopost para ang mangyari, ang pinopost nila yung kamag-anak o yung kaibigan para itong nanghiram tawag doon, ma-stress, ma-depress o ma-pressure doon sa kanyang utang na dapat bayaran niya, na kung sa tutuusin binuol lang naman talaga siya ng husto sa utang, hindi niya na kinaya dahil nga ang alam niya o pagkakaintindi ng isang umutang kadalasan dito ay nasa 30, 60 o 120 days ang palugit. Pero once na nakakuha na nga ng pera ang isang borrower o ang kliyente, lumaabot lamang ng 7 days. Minsan nga nagugulat na lang kayo, 'di ba? Mayroon kayong loan na halos kalahati na lang nakukuha ninyo, 3,000 magiging 1,800 na lang. Tapos 7 days babayaran niyo ng 3,000 again. O, 'di ba? Ang hirap ng bayaran niyo kasi hindi mo naman alam kung saan ka kukuha agad-agad ng pambaya dahil hindi mo alam na 7 days lang pala magiging palugit. Minsan may nagiging problema yung nababaon. Tapos ngayon, wala naman sa terms and conditions o sa terms and agreements ng isang OLA na ganun nga, na pwede ba kayong i-post, pwede ba kayong pahiyain, pwede ba kayong pagbantaan, pwede ba kayong harasin. Walang ganun eh. Totoo lang, may mga nababasa kong terms and conditions, sobrang haba English. Yun ang minsan nais ko na ito siguro yung paraan nila. Siyempre, mga Pilipino hindi man ganun ka-intellectual pagdating sa salitang English, di ba? Bihira tayo makaano ng mga salitang English kasi hindi natin siya ginagamit. Mas marami pa nga yung, siguro kung nilagay nila yung Bisaya, baka naintindihan pa nung iba kasi mas marami yung common na words yan bukod sa Tagalog, no? Yung mga Bisaya. Baka kung doon nilagay, baka naintindihan ng iba yung mga humihiram. Lalo kasi marami sa mga kadalasan na nakakahiram, mga Visayas, Mindanao. Tapos dito sa NCR, mga hindi rin binabasa yung terms and conditions dahil nga sa sobrang haba ng English na nakasulat doon na kung saan, pero binasa ko minsan talaga, wala akong nabasang ganun. Kahit sobrang haba niya, talagang inisa-isa ko, wala. Yung mga, kahit nga yung mga tinatawag na mga charges na nila, napakahaba, para may pinagka-copy paste sila na kung saan, di ko alam kung saan nila pinagkukuha. Ang haba talaga tatama rin ka magbasa. Kahit ako tinamad akong basahin yun. Pero wala akong nababasa, wala akong nakita na pwede kang i-post sa social media kapag hindi ka nakabayad ng utang. So, ngayon kung nakakaranas kayo ng ganyan, pinopost kayo, nahihirapan na kayo magbayad, pinapahiyaan na kayo sa mga kaibigan ninyo, it's better to report the OLA. Pwede kayo mag-file ng complaint sa SEC. Meron naman dyan website na kung saan pwede kayo mag-search o tignan nyo kung paano makapag-file ng complaint. Pero dapat ang pagpapile ng complaint is isang OLA, isang complaint. Yun Kumbaga para kaya, at isa pa kailangan doon, nakalagay yung pangalan ng OLA doon sa mga ginamit na mga, kunwari, meron siyang text na, ipopost ka namin, may pagpabanta sa iyo. Tapos kailangan nakalagay doon sa baba kung sino yung OLA, kung ano yung OLA na naghaharas sa inyo, ganun. Ngayon, kung may mga harassments na katulad niya na pinopost kayo, ipopost daw kayo sa social media, pwede naman kayo lumapit sa NBI or sa PNP Anti-Cybercrime. Pwede kayo lumapit doon para mas mapanatag kayo kung sakasakaling kayo kinakabahan na at kayo ay nangangamba na baka ipahiya kayo na katulad ng ganun. O kaya naman is yung mga paglabag nila sa data privacy na pati nga yung kaibigan nyo pinost. Minsan kasi tinatag nila, itong kaibigan nito, itong kaibigan mo. Kunwari ako, may kaibigan ako na sa friend list ng Facebook ko. Yun ang pinost niya, yung kaibigan ko. Yung kaibigan mo, hindi nagbayad ng utang sa kumpanya namin. Ganon, yung kaibigan mo ang pinost. Tapos itatag ka dahil hindi ka nakikita doon sa Facebook dahil nakalock ka o kaya something na naka-deleted na yung mo o deactivate na yung Facebook mo. Yun na minsan ginagawa ng mga OLA agent para mahagilap ka nila, para magkaroon ka na ma-pressure ka na magbayad sa kanila sa gusto nilang pamamaraan. Ganun po ng sistema ng mga OLA. Pero kung sabihin yung mga legit, kahit nga legit, di ginagawa yung mga ganyan kasi alam nila kung ano yung tamang proseso ng paniningil at hindi sa panghaharas o sa mga pagpupost sa social media para mapaya yung kanilang kliyente. Yun po ang masasabi ko. Ngayon, kung ginawa nga sa inyo, pwede nga kayo magsampa ng ganong kaso ng cybercrime, cyber libel. Ganon. Yan pwede nyo isang pangkaso sa PNP o sa NBI Anti-Cybercrime. So yun mga kadyani, sana nakatulong itong sagot ko doon sa tanong na yun. At sana maging aware kayo na kahit legal yan, kahit legit yan, bawal mag-post ang mga lending companies. Kahit po sabihin mong may pinagkausapan kayo, bawal pa rin po. Yun lang po masasabi ko. Kasi nga po ang pamamahiya sa
sa ating social media is based on na law na cyber libel. O, kahit na sabihin mo hindi sa cyber sa net sa internet o sa Facebook, social media, kahit sa kapitbahay mo sinabihan ka na ganun ka o ganun may panira po, libel pa rin, di ba? Tapos wala ka naman mapatunayan na hindi pala totoo. Ganun po 'yun, ganun po ang batas. So yun mga ka-Johnny, sana nakatulong po ito sinabi ko sa inyo at sana po patuloy na suportahan at tangkilikan ng aking channel. Ito po ang inyong lingkod ka Johnny ng Johnny Tortibet. Johnny Depp, usapang utang, usapang ola.